Pagpalang araw po, Praise God. Makakapaginig na naman po tayo. Saka natin lalagay pa ng Bible verse sa dulo, Itong, dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin sa balita, Yung audio. Para lang. Makinig lang po tayo, tungkol sa kanya sa ICC, The Hague sa Netherlands. May substantial grounds. Ito ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber sa 3 bilang ng kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Pero giit ng kanyang mga taga-suporta, ito ay unfair sa dating Pangulo. Wala ring balak sumuko ang kanyang kampo. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Hague, Netherlands. 2 buwan matapos ang confirmation of charges hearing, nagdesisyon na ang ICC may sapat na batayan para magpatuloy sa paglilitis ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pre-Trial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Tinanggap ng korte ang teorya ng prosekusyon kung saan sinasabing si Duterte ang nasa itaas ng tinatawag na common plan para i-neutralize ang mga umano'y kriminal. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sabi ng prosekusyon, malaking hakbang ito para sa kanilang misyon na panagutin ang siyang responsable sa extrajudicial killings. Positibong tinanggap ng mga abogado ng biktima ang desisyon ng korte. Sa ngayon, mayroong 539 victims sa opisyal nilang listahan, pero maaari pa raw itong madagdagan. For years, victims were told that their suffering were collateral and their demands for justice futile. And today's decision rejects that narrative and put victims at the center of this process of justice. Hindi na maaring iapela ang desisyon ng pre-trial chamber. Pero sagot ni Nicholas Kaufman, handa raw ang depensa na gawin ang lahat para sa kanilang kliyente. We will make a request for an appeal. It's up to the same judges to decide whether or not we get that appeal. But we have to be realistic and we're facing a trial. Patuloy naman ang mga taga-suporta sa pagbisita sa labas ng detention center sa The Hague. Naniniwalang malalagpasan ng dating Pangulo ang pagsubok na ito. Yung desisyon naman hindi naman yung meaning na is guilty. The supposed evidences na sinabi ng Pre-Trial Chamber 1 as sufficient for this to push the trial will be tested. Si PRRD walang ginawang masama, kundi ang maging presidente ng bansang Pilipinas. In fact, we refer to him as the best president of the Philippines. Unfair talaga para sa aming mga BBE supporters. Sabi ng anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte, bagamat walang napapanood na balita mula sa Pilipinas, sinusubukan daw ng kanyang tatay na manood ng international news. He's still sharp, very intelligent man, but who's the same at 81? So his memory and his health, his balance, he walks slowly with a cane. He tries to be careful, but it's different amidst all age.
Ngayong natapos na ang pre-trial, sunod naman ito ay ang paglilitis, kung saan inaasahang haharap muli sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kasong Crimes Against Humanity. Para sa agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands. So, tuloy-tuloy lang tayo makinig, ano? Para malaman natin, news ito eh. Dapat marinig natin lahat. The Netherlands. Marami pa raw tetestigo sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kinwestiyon din ni Trillanes ang pagdepensa ng isang dating opisyal sa umano'y drug lord na si Samuel Uy. Sino paniwala natin, si Las Cañas o si Mr. Pino? Yan ang tanong ni former Senator Antonio Trillanes matapos itanggi ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na drug lord ang Davao businessman na si Samuel Uy. Una nang ibinunyag ni Trillanes na nagbigay ng higit 181 million pesos si Uy sa pamilya Duterte. Nanggaling daw ang impormasyon kay Davao Death Squad member Arturo Las Cañas at pinaniwalaan anya ito ng International Criminal Court. Siya nagbabantay ng mga shabu laboratory nila Sammy Uy, Michael Yang at Charlie Tan. At itong testimonya na ito yung pinakang pundasyon, pinakang angkla nitong ICC case. Therefore, who are we to question yung mga standard ng ICC? Kung legit na negosyante si Uy, magpakita raw siya ng resibo. Ano ang negosyo niya na nagbibigay siya ng dividendo sa bawat miyembro ng Duterte na between 40 to 50 million pesos every 6 months. So he would have to back it up with the necessary tax returns, ano? Kung ano man yung negosyo na yan, kailangan merong SEC documents yan. Sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi rin ni Trillanes na marami pang lumalabas na witnesses sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD sa ICC. Iba nandoon na, no? Yung si Garma was the latest one, si Colonel Garma. Meron pa rin mga iba na in transit, ika nga, doon. Tapos meron na rin naunang one of the original members din ng Davao Death Squad na bukod pa kay Las Cañas at Matobato. Kasunod ng pagkumpirma ng charges laban sa dating Pangulo, posibleng sa Setyembre o Oktubre magsimula ang kanyang trial ayon kay Trillanes. Hindi anya siya papayag na mabigyan si FPRRD ng interim release. Abusuhin nila yung interim release na yan. Gagamitin nila yan for a regime change na mga galaw para pagka nakuha nila yung poder, wala nang balikan yon. Feeling vindicated man si dating Senador Trillanes, sayang lang anya at hindi siya pinaniwalaan noon. Naiwasan daw sana ang tinawag niyang dark years of the Duterte regime. Makakasama naman natin ngayon dito sa agenda si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Opo. So ano po ang inyong naging reaksyon doon sa parang confirmation of the charges? Nung huling araw po ng confirmation of charges, tinanong na ako dyan kung ano maasahan. Sabi ko, if on the basis of evidence, ang court ay magde-decide, walang hukuman na magde-decide na ito ay ituloy. I-dismiss ito sapagkat yung batayan ng ebidensya nila ay puro spekulasyon, hearsay, double hearsay, tapos yung mga rhetorics ni Presidente Duterte, pati mga news item. Pero sabi, wala talaga ebidensya. But, I said, considering na may mga external consideration, most likely, talaga itutuloy nila. Ano yung external consideration? One, it assumed jurisdiction despite na absolutely walang jurisdiction. For many reasons which I've already articulated. Number two, despite the fact that the jurisdiction issue has been raised, itinuloy pa rin nila. Ibig sabihin, pre-judge mo na ang kaso, ba't itinuloy? Napakahalaga ng jurisdiction. Okay. But I think they were given time to deliberate on jurisdiction and that... Hindi ba dinilay nila? Yes, and it was denied. And bagamat ang kanilang opinion ay sapat yung mga pruweba na preliminarily they assessed as enough,
you're saying that this still needs to go to trial anyway, hindi ba? Hindi pa naman siya convicted. I mean, sinasabi lang ng ICC na tuloy ito sa pagdinig. Correct. Mhm. Pero the fact alone na yung jurisdiction ay, number one, wala silang jurisdiction, talagang pinilit nila. Number two, despite the fact na kini-question na nga yung jurisdiction, tinuloy pa rin nila yung trial. Kaya ever since, sinasabi ko, sigurado na yan, jurisdiction, kung pipilitan nila, tuloy ang kahit na wala silang batayan. At tinuloy nga nila. Ngayon, sinabi ko rin noon yung confirmation of charges, considering those mga kalakaran na yun, talagang tuloy na. Kaya, diretso na sa trial. So what motive could they have, you think? Well, number one, questionable ang existence nila ngayon. Hindi ba sila ay inaatake because they're pursuing, targeting the black race. Wala silang dinimandang puti. Yung mga, ngayon, brown race. At saka isa pa, yung mga nagsusuporta sa kanila, may mga ubaklas na, and America, the biggest contributor, tinanggal na yung kanilang ayuda. Plus, finish pa yung mga assets ng mga judges. So, madaling sabi, pag dinismiss mo yung Presidente Duterte, wala na kayong gagawin. So, It has to justify its existence, and that's it. so they're parang they're grasping at straws to stay relevant? Ano na nga yun? Okay. To, stay alive. Mhm. Okay, so maaapila pa ba ito? Wala na ba talaga pag-asa? Parang hindi masyadong malinaw kung maiaapila pa ito o hindi na ng kampo. Ordinarily, it should be, kasi, di ba yung pre-trial chamber judges, nag-deny sila sa jurisdiction issue. In-appeal sa kanila eh. So, ibig sabihin, may appeal. Eh, sila rin naman nag-decide sa confirmation of charges, dapat mag-appeal. But kung wala mga appeal, you can file leave with the permission of the court to file an appeal. Okay, so nakausap niyo na ba ang pamilya Duterte pagkatapos po nitong desisyon na ito? Hindi pa ho, ba't ang pagkakaalam ko, batay kay Attorney Kaufman, ready naman sila for trial. At tinatanong ako, halimbawa, kasi nga ang tingin ko mukhang tutuloy-tuluyan, ano po bang pwedeng remedyo? Well, one, yung aming petition for writ of habeas corpus, may pag-asa kami doon. Kung i-resolve ng Korte Suprema, pabor kay Presidente Duterte, because ang hinihingi po namin doon, i-deklarang illegal ang ginawa nilang pag-arrest o detainee at pagpapatapon sa Hague, and at the same time, compel the government to correct its mistake. Pag ginawa nila yun, meron naman ng jurisprudence. Yung si Tevez nga, right, extradition denied, ibalik nila. Si Trump naman, sabi ng Korte Suprema sa kanya, nung tinapon nila yung Salvadorian citizen without due process, ibalik mo yan. Ibinalik naman ni Trump. So, ibig sabihin, pwede pala. So, pwede yung natin gamitin yun. Pangalawa, kung talagang wala na remedyo, tinitingnan ko na yung isang apo na diplomat. Di ba, sabi na, nilabag ninyo ang karapatan ng Presidente Duterte. That's a violation of rights. Sabi ko maganda ito kasi kung mapapakiusapan natin, makukumbinsin natin ang mga bansa na magkaroon ng collective action, meaning collective condemnation of the assault on the rights of the former president and in fact assaulting our own sovereignty because nakialam sila sa ating legal system dahil walang jurisdiction, baka sakaling may pressure sa ICC. Sounds like pero hindi naman ibig sabihin na tuloy sa trial, siya'y guilty na. Yes, because the presumption of innocence comes to play. But the problem with that is that given the behavior of this court at the commencement of the action against him, mukhang malaki. You think so? Lahat na alam mo, Ma'am Corina, lahat ng sinabi ko nangyari eh. Sabi ko, ito jurisdiction na. Pinipilit nga nila kahit nawala eh. Tapos, yung confirmation, tinuloy. Mayroon pa kayong jurisdiction issue. Madaling sabi, ang body language nila talagang tutuloy rin sa Presidente. Pero this particular group of judges of the ICC, are they the same for every case? I think they're different. Ang pagkakalam ko, yung trial iba na. Iba na. Hopefully, sana. Kung bago, because from history, mayroon naman silang napapawalang sala. Meron naman, dalawa. Isa o dalawa. O bakit naman napaka-pessimistic? Tingin mo, from behavior now. Kasi never naman nilang ginawa yun doon sa una eh. Yung mga nauna, pinag-aralan mo na lang yung principle of complementarity.
they felt na yung bansa na subject nung akusado, walang kakayahan na usigin. Or kung may kakayahan, ayaw usigin. Sa atin naman hindi applicable yun. Dadalo kaya ang presidente, si dating Pangulo, sa paglilitis? Well, sinabi niya na lang hindi. From Ayaw the very niya. beginning. But what would you advise him? Ay, ganun din. Kasi nga, parang useless ang pagharap mo dyan. Gagawin ka lamang exhibit. Right. Wala. Definitely he's not going on the stand. Yan ang sabi ni Attorney Kaufman. At yan ang sabi ni Presidente Duterte. Whether he will change his mind is another thing. Okay, last question. Impeachment trial of the Vice President, you think lulusot po ito sa Senado? Unang-una, sinabi ko na kay Moro Moro yung Committee on Justice. Nung ko pa sinasabi yan, Moro Moro yan. Kasi, So, yun meron pa raw apila ayon kay Sal Panelo. Pero, wala na. Kasi yung mga previous nagsalita wala nang apila. Patay na lahat ang appeal about jurisdiction. Ang narinig ko nung nakaraan, yung 2011 hanggang 2019 lang ang lilitisin. Kasi doon membro pa ang Pilipinas sa ICC. So, nung tinanggal ni Duterte noong 2019, hindi na tayo kasali. Siyempre, mga sabi dyan kay Panelo executive secretary niya. Siyempre, magsasalita ba labang kay Duterte yan? Hindi, baka masampal pa siya. Wala. Yung mga, siyempre, sabi nga na nangangalat na. Sige na. Basta, yung hearing, yan ang antayin natin. 3 counts yung ikakaso sa kanya. Dating Pangulong Duterte. Alam niyo sa Biblia, uli ko po yung Biblia. Sa Biblia, bawal pumatay. Yan ay sinabi ng Panginoon Diyos. Doon sa 10 utos, nakalagay yan tignan na nga natin. Dito po sa chapter 20 ng Exodo, sa 13, huwag kang papatay. Yan ang sabi ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao po, inuutosan ng Diyos, huwag pumatay ng tao. Anong ginawa ni Duterte? Kill, kill, kill. Ano sabi ni Bato? Patayin nyo, sunugin nyo pa. Sabi ni Bato sa kanyang video. Mas malala yun. Si Duterte, kill, kill, kill lang ang sinasabi niya. Samantala si Bato, sunugin. Kaya nung nasabihin ni Jesus Crispin Remulla na meron siyang warrant of arrest ng ICC, nagtago na. Kasi sinabi niya mas malala. Sunugin. Talagang mamamatay tao talaga. Ano pa? Kasi huwag kang magnanakaw. Yan dalawang yan, pinagbabawal ng Diyos. Bilang presidente, inamin naman ni Duterte sa Senado nung tinatawag siya. Kung nagnakaw siya, pero ngayon ubos na, sabi niya. Yung pumatay, inamin niya sa 19th Congress. 19th Congress pala niya inamin niya. Sa Senado at sa Kongreso. Ano sabi ni Pastor Benny Abante? Pumatay ka naman tao, Mr. President. Inamin niya, pumatay na siya. Kaya, nirolyo siya ni Pastor Benny Abante o Congressman. Sabi ni Pastor Benny Abante, sa Biblia po, yung nagkasala ng pangangalon niya, hindi natulan ni Jesus.
Pero si Duterte, natulad niya mamatay yung mga tao. Especially involved sa drugs. Ano sabi ni yung dati niyang DDS, yung nag-testigos laban sa kanya sa dahig. Ano sabi nun? Siya talaga nagpapapatay ng tao. Na tayo may mga video pa eh. Kaya, siyempre kay Sal Panelo, wala ka naman masana matinong papabor sa gobyerno yan. Pero kaya natin pinaging ganyan para na makita natin yung wala rin siya. Kaya gano'n na. Sige, ganito na lamang ang basta. Pagdasal na lang natin. Dahil magta-trial na sila. Sabi nga ng ibang mga tao sa social media, hindi na makakauwi yan unless mamatay siya. No? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Basta sinabi ng Diyos, huwag kang magpapatay, huwag kang magnanakaw. Yan lahat yan, ginawa ni Duterte yan. Nilabag niya ang utos ng Diyos. Anong tawag yan? Mocking God. And minura niya pa ang Diyos. Nilait niya pa si Jesus. Minura niya pa si Barak. Minura niya pa si Santo Papa ng Katoliko. Si Pope Francis. Grabe ano. Parang tingin niya sa kanyang sarili sa bagay, isang video niya, sabi niya, yung Diyos, tinako sa cross, walang bilid, tangina, sabi niya pa eh. Ako, sunugin niya, ay pako niyo ako sa cross, susunugin ko kayo. Magpapabawa ng apoy daw. Okay, sige. Bahala na po kayo. Lagi kayong manalangin dahil po sa hirap na ng buhay ngayon. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.